Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin kung ano parating sa inyo ngayong New Moon in Virgo sa September 3, 2024, 9:55 a.m. So if you are living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng New Moon sa inyong lugar. Ayan. If you are also interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. I-check nyo na lang kung paano mag-book for a private reading. So this reading will resonate more on Virgo rising, but if you are Virgo sun or Virgo moon, pwede rin namang mag-resonate sa inyo. So since new moon in Virgo is happening in your first house, this is about yourself. So maaring may mga bago kang tutuklasin sa sarili mo, may mga bago kang projects, may mga bago kang i-explore, no? Malawak kasi yan lalo na it is focused on yourself. Also, meron siyang opposition sa Saturn, which is in your 7th house of relationship. Maaring meron ka ring i-reassess na situation, connections mo sa ibang tao, whether ito ay makakatulong pa ba sa iyong pag-unlad moving forward, or it's time for you to let that go. Itong relationship na to can be any type of relationship. Pwede siyang romantic, pwedeng sa family, sa friendship, sa business. So you are reassessing kung makakatulong pa ba or nakakatulong pa ba tong connection mo sa isang tao na to moving forward. Okay? Also, merong positive aspect ang Neptune at saka Pluto, which is in your 5th house of creativity. So, maaring meron kang mga bagong matutuklasan about yourself, mga talents, skill set mo na hindi mo pa nadidiscover, no? During this time, maaring meron kang susubukan na yung parang you will have this experimentation na subukan ko nga to kung magki-click ito, ganon. So, pwedeng susubukan sa business na yung talento mo, yung knowledge mo, yung skill set mo, gagamitin mo yan to make more money, no? Para meron kang gustong patunayan sa iyong sarili. Your ruler, which is Mercury, is in your 12th house. This is anything hidden, anything na parang hindi mo ine-explore sa ngayon, and this is in Leo. I think marami ka ngayong matutuklasan about yung mga hidden talents mo. Yung mga pwede ring matutuklasang anything related to yourself. Na halimbawa, merong mag-share na lolo mo or lola mo or parents mo or someone within the family na ikaw nung bata ka, ganito yung favorite mong gawin, or ito yung, alam mo yon na dati hindi mo alam, or maaring nakalimutan mo na. So parang someone is going to remind you nung iyong mga interest, yung iyong mga hobbies, yung mga bagay na gusto mong gawin ng bata ka. So maaring doon ka magkakaroon ng idea na oo nga, parang parang yun yung magiging sign sa'yo na sige, susubukan ko na. Let's say for example, ng bata ka, gusto mong maging teacher, pero ngayon nakalimutan mo na or hindi na siya tumatatak sa isip mo ngayon dahil meron ka ng ibang pinupurso na path, no, sa career mo or sa buhay. So maaring may babalikan ka na energy from your past na kumbaga parang magti-trigger sa'yo na part of your past na importante rin sa'yo ngayon na alalahanin para magamit mo rin, no? Para mas ma-improve mo yung sarili mo. Like what I mentioned kanina, pwedeng doon ka magkakaroon ng idea na, since gusto ko maging teacher, nung bata ako at hanggang ngayon interesado pa rin ako, paano ko ito magagamit sa present situation ko? Let's say, nasa company ka, so hindi naman, ang teacher naman kasi hindi lang yan sa mga schools, di ba? You can also be a coach, a mentor, a trainer. So, it's about you sharing your knowledge to others. Okay? So, maaring meron kang may explore about yourself, yung mga kaya mo pang gawin. And also, mas magiging focus ka rin sa iyong kalusugan. Kung meron kang mga nararamdaman ngayon sa iyong sarili na kailangan mo ng pagtuunan ng pansin,
you will also work on that because ang energy rin ng Virgo is about, about health, taking care of yourself, someone na maingat sa mga ginagawa niya, lalo na't kung alam niyang hindi ito makakabuti sa kanya. So, you are re-evaluating your situation if yung mga ginagawa mo ngayon is in alignment of your goals or of your dreams. Some of you, maaring mariri-assess mo rin sa sarili mo kung single ka, no? Kung ready ka na for a relationship. Kasi pwedeng merong opportunity for you to get into a relationship, pero i-re-assess mo kung nakapag-heal ka na ba from your past, ready ka na ba. Minsan kasi yung iba, akala nila makukuha nila yung happiness sa ibang tao. But actually, you can be happy on your own. Ang importante is buo ka nung pumasok ka sa isang relationship para hindi mo kukunin or i-expect dun sa isang tao yung pagkukulang mo sa sarili mo. Let's see what else. Yung iba sa inyo, maaring meron ding major change in your dating dating history. Maaring meron ditong unexpected na makikilala kayo sa work na meron kayong parehong interest, parehong mga gusto sa buhay, and then maaring from friendship, mauwi to sa isang romantic connection. And some of you magiging experimental rin pagdating sa pakikipag-date. Pwedeng you will be more open to getting to know other people romantically. And also, kung meron ka ng anak, maaring meron ding opportunity for you na mas mag-spend ng time with your kids, lalo na kung very busy ka ng mga nakaraan. And kung ikaw ay nagbabalak na magkaroon ng anak, no, magka-baby, whether sa partner mo or ikaw, sa family, merong possibility rito. Okay? You have the Ten of Swords. So this is releasing anything that is no longer serving your highest good. So it's more of about yourself. Parang nagkakaroon ka ng self-reflection na ano ba yung ayaw ko? Ano ba yung mga bagay na gusto ko nang i-let go na hindi na nakakatulong para sa akin. So you are going to let go of that. Yung iba sa inyo, if anything is stressing you out, mawawala na yan. At parang clean slate, bagong simula. Okay? You also have Apprentice of Wands. So this is being more, mas magiging mag-explore ka, no? Very exciting para sa'yo ang pagta-travel, especially if you are going to be with someone na merong tao sa buhay mo na very supportive sa'yo or someone na parang masasabi mo na kakambal mo, na kung saan ka pumunta, lagi mong kasama. And this is going on an adventure. So, pwedeng meron kang travel or projects na for you, it's an adventure. It's something exciting to do. Oh, this is your energy, the Magician. So, you are finally stepping into your own power. Mas nare-realize mo yung kakayanan mo, yung talento mo, yung skill set mo. And this is also someone na kayang-kaya niyang i-manifest yung kanyang desires. So, for some of you, ano man yung gusto nyong baguhin sa sarili ninyo to improve yourself, kayang-kaya nyong gawin yan. Kumbaga, yung limitation na lang niyan, kayo na lang yung nagsiset niyan sa sarili ninyo. And sometimes, itong limitations na to, it's all in our head, no? Nasa isip lang natin. But kung talagang decided ka, kung talagang gusto mong makita yung pagbabago sa'yo, lalo na sa physical self mo, makikita mo yan, magagawa mo yan. Kayang-kaya mo yan. Okay? Don't let your past hold you back. Yes. Minsan kasi, hindi pa rin tayo makamove on from our past mistakes, yung mga bad decisions natin. So, charge to experience. As long as natuto ka na doon, then move on. And there's a new chapter in your life na nag-open para sa'yo. Yes. And also be more optimistic. Believing in your good luck. Na maraming mga bagay na gagawin ka na magiging pabor para sa'yo. Minsan kasi hindi natin nagagawa ang isang bagay dahil lagi nilang natin iniisip, what if hindi ito mangyari? What if ganito yung mangyari? Alam mo yun, na tipong hindi pa nga siya nangyayari, pinoproblema na natin agad. 'Di ba? So, I feel like that is something that you're going to release
yung overthinking, yung pag-overanalyze ng mga situation. I think mas magiging free-flowing ka during this time. Meron ka mga bagong susubukan na adventure sa buhay mo. Okay? That will lead you to exploring more about yourself. Something na hidden, something na nakatago sa'yo. Na ngayon, ma-reveal na or ma-illuminate na. So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.